Good evening and welcome to Cryptade. Good evening everyone. So magbibigay tayo ng quick update kay Bitcoin. So currently yung price ni BTC ngayon ay 51,606 US dollar. Okay, so convert nyo na lang kung magkano sa peso yon. Okay. So ngayon, yung huling buy signal natin 2023 pa dito. Ayan, dito sa level na to. Okay. Tapos January yan 2023, pagpasok ng 2023. Tapos yung matatandaan nyo, itong ascending triangle na binabantayan natin at nag-workout yung ating ascending triangle, bullish ascending triangle kay Bitcoin. Okay? At kung matatandaan nyo, nagbigay din tayo ng update dito. Yan. Okay, so nagkaroon ng retest. 2 times siyang ni-retest. At nagkaroon ng buy signal dito sa level na to. And of course, dyan yung start ng pag-pump ni Bitcoin. Okay, so ngayon, anong situation na pwedeng mangyari kay Bitcoin? So kung matatandaan nyo, no, sinubukan natin i-retrace si BTC gamit yung Fibonacci retracement. Okay? Kapag sa cellphone kasi yung gamit natin, cellphone kasi yung gamit ko na noon, nag-update ako sa inyo. Autopit. Ibig sabihin na to yung A sa gilid. Yan, A. Autopit yun. So, ibig sabihin, ang golden ratio kapag autopit ay 48,000. Ayan yung 61.80%. So, 48,381 yung target natin. So, na-reach yan. Ayan, no? Then, yung isang target natin ay 65%, nasa 50,000. Ngayon, kapag nilag scale natin yung ating chart, nag-iiba yung presyo niya. So, nag-a-adjust. Ang dapat talaga gamitin, lag scale. Okay. So, ngayon, na-reach na natin yung 49,000 to 50,000 yan, yung target natin kay Bitcoin. Yan. So, na-reach na natin siya. So, nag-overlap pa nga ng kaonte. Okay? So, I think yung price ni Bitcoin hanggang dito lang. Okay? 50,000 to 52. 52 ito eh. Nag-max siya ng 52. Okay? So, kung autopit naman, ang target naman natin dito, okay, yung chart, nag-autopit, nag-iba, diba? So, nag-adjust din yung ating Fibonacci. Kapag ito yung target natin ay 0.78, 78.60%, 57K. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? 57K yung next target natin. Nung na-breakout itong golden ratio. So, kasi nga, yung gamit ko nung nag-update ako sa inyo, cellphone. Naka-autopit pala siya. Pero dapat lag scale yung gagamitin natin. Lag scale kasi ginagamit ko talaga. Yan. So, ito. So, I think dito, hanggang dito na lang yung price ni Bitcoin. Then, ang susunod niyan ay magre-retrace na pababa. So, tingnan natin yung target natin sa lower price ni Bitcoin. Guys, kung titingnan nyo, no, ano to? Pilay. Okay. Pag sinabing pilay, yung set kasi niyan lagi, dump, pump, and then may isa pang leg dito. Kahit saan mo tingnan, okay, kahit saan mo tingnan senaryo si Bitcoin, kahit Elliott wave yung tingnan natin, may kulang pa talaga dito sa level na to. May kulang pa ng isang leg. Okay, so ito pa yon. Ito pa yung leg na yon. Ito yung leg na yon ng inaabangan ko. Yung leg na to. Ayan. May kulang pa rito. Hindi pa to totally pinaka bull market setup. Hindi pa, wala pa tayong nakikitang accumulation dito na totally na after mag-dump ng malala, okay, nagkakaroon ng accumulation ng matagal. Ito medyo lang siya eh. Smooth lang to for 1 year lang yan. 1 year lang to. 2023, 2024 na nga eh. Hanggang 2024, magto 2 years na ito pala yung nare-reach natin. Okay, maliit pa lang. Hindi pa tayo nakakapag-breakout dito sa 68,000. Okay. So, pero dito, kung mapapansin niyo to dito, sa previous, ito yung bull market eh. From September lang to. September, October, November, December, then 2021. Ayan. So, saglit lang tong na-reach. Saglit niya lang inaakyat yung new all-time high. Pero dito, tagal eh. Almost 1 year and a half na. Kaya na-expect ko talaga dito kay Bitcoin, may one leg pa to dito sa baba. Yung sa gap natin na 10,000. 10,000 lang sinakto ko kasi nasa 9,000 yun eh. So, sakto na yung 10,000, pwede na tayong bumili ron sa level na yon.
So, kung sakaling mag-workout itong binabantayan nating reversal kay Bitcoin, kung mapapansin nyo, no, wala pa tayong nakikitang reversal sa daily time frame. Okay? So, hindi pa to clear at hindi pa confirm. So, nung una, meron tayong nakita ditong bearish divergence, di ba? Okay? So, nag-work naman siya, kaso bigla siyang nag-rebounce. So, binantayan natin itong level na to. Yan. Yung previous resistance, nag-breakout siya, then nagtuloy siya. So, feeling ko nanguha ng liquidation to dito sa taas. Okay, nanguha ng mga liquidation, daming liquidation sa area na to eh. Sa 50,000 eh. So, may mga na-liquidate dito sigurado dyan. Okay, so, ngayon, in-anticipate natin dito kay Bitcoin, baka bumuo dito ng head and shoulder pattern. Okay, baka bumuo ng head and shoulder pattern. So, pag bumuo siya ng head and shoulder pattern, sakaling mag-dump si Bitcoin, okay, hindi naman diretsong straight yan eh. May sideways palagi yan. So, possible dito muna yan, akit ng konti, babagsak dito, akit ng konti, then dito. Yan. Kapag bumuo ng head and shoulder yan si Bitcoin, okay, kung mapapansin nyo, ito yung high. Okay, ito na yung magiging high niyan eh, kung sakali. So, ang next possible na mangyari dito, just in case lang, no, kung ganito yung senaryong setup ni Bitcoin, bumuo ng right shoulder yan. Okay, right shoulder. Ngayon, itong right shoulder na to, gawin natin green, no? Itong right shoulder na to, pump yan, di ba? Pump. Pump to eh. So, ang mangyayari na ito, in-expect ko, no, nasa isip ko lang din to, pwedeng mangyari na ito dito, ay yung mga coin sa crypto market, okay, yung mga altcoin, pwedeng mag-pump yan dito sumabay sa pump. Ngayon, mag-extend or mauuna na mag-pump yung mga coin na yun. Okay, yung mga altcoin na binigay nating buy signal, possible dito mag-pump ng malala yung mga nasa altcoin. Then kapag nag-hold si Bitcoin at na-confirm yung reversal, okay? Pag na-confirm yung reversal natin at nakita tayo ng sell signal dito sa level na to, nakita tayong sell signal dyan, yan. So, ayun na yung time guys na magbenta na kayo ng altcoin ninyo na hawak at kung alam nyo ng profitable na kayo, profit na kayo. Kasi ang possible niyan ay mag-dump si Bitcoin ng todo. Okay, kapag na-breakout tong ating head and shoulder, wala na, dire-diretso na yan. So, possible ang next target na natin dito ay 10,000. Pero hindi pa naman to, hindi naman dire-diretso. Kaya dahan-dahan yan. Kasi may mga support area pa yan. Yung mga previous resistance, magiging support pa yan. So, dahan-dahan yung pagbagsak niyan ni Bitcoin hanggang ma-reach natin yung malalim na 10,000. So, walang imposible kay Bitcoin. Okay, walang imposible dyan. Kung na-reach niya nga yung 68,000 yung 10,000 na balikan niya, kayang-kaya niya ulit balikan yun. So, ito yung mga point of reversal na yan. Kita, di ba? So, kita naman Kita naman to mga to. So, itong level na to, okay. So, minarkahan ko na, yung red sa taas. Ayan. Ito yung level na to. Kapag ganito yung senaryo nangyari dyan, okay, so, ingat-ingat na. Okay. Sakaling ganito yung mangyari, yan. So, ganito lang nasa isip ko at possible naglalaro sa isipan ko kung sakaling long term naman to. Hindi pa naman sigurado ganito yung mangyari. So, pinapakita ko lang yung mga possible scenario na pwedeng mangyari kay Bitcoin just in case na ganito talaga yung mangyari. Okay, pupunta dun sa 10,000 na target natin. Okay, 10,000 yung max dip natin. Dito kasi hindi pa na-reach Nag-15 lang siya, 15,000 lang yata to. 15,600. Okay, kasi nagbuo siya dito ng bullish divergence. Ito, bullish divergence to sa weekly time frame Kung makikita nyo sa RSI yan. So, ngayon, ito yung obserbahan natin. Okay, ito yung long term na pinapakita ko sa inyo. Pero, syempre, focus pa rin tayo doon sa short-term move ni Bitcoin. Okay, so dito sa lower time frame. Kasi bago natin marating yun, daan-daan naman yung bumabagsak.
Hindi naman niya ano, kagaya nito, dahan-dahan siya nagpa-pump every 4 hours, pump ulit, 4 hours, pump ulit, pump ulit. Hindi naman siya isang straight, okay? So, ito lang pinapakita ko lang sa inyo yung possible roadmap kung sakaling ganito yung gawin ni Bitcoin. Okay, head and shoulder. Kasi mahilig siya sa ano eh, sa head and shoulder na pattern eh. Reversal. Lalo kapag reversal ito, kagaya na ito. Ito reversal to, head and shoulder to. Yan. Okay, so nung nag-dump si Bitcoin, nung nag-dump, okay, so nagpanic yung iba, na babagsak na lalo. Pero nung nag-pullback si Bitcoin, dito sumabay yung mga altcoin sa pump. Sa ganito sumasabay sa pag-pump yung mga altcoin na hawak natin. Ngayon, kapag nag-retrace ulit yung si Bitcoin, nag-retrace ulit yung mga coin, babagsak ulit. Kung saan pwede silang bumalik sa previous support nun. Then, pag nag-pump ulit si Bitcoin, dun ulit magpa-pump yung altcoin. So, kaya kapag sabayin lang natin yan sa agos ni Bitcoin. Kaya dapat alam din natin yung move or next na galaw ni Bitcoin para at least yung mga hawak nating coin, alam natin kung saan tayo pwede magbenta, okay? Alam natin kung saan na yung end o yung dulo ng pump ng isang coin. So, ito yung quick update natin kay Bitcoin. Yan, umabot tayo 11 minutes. So, panoorin nyo to guys para at least may idea kayo kung ano yung possible scenario na mangyari kay Bitcoin. So, hindi pa naman to sure na mangyayari pero at least in-anticipate pa lang natin. Pero kung mag-confirm to, okay? Kung mag-confirm itong level na to, alam na. Okay? Gaya ng sinabi ko sa inyo, di ba? Dito, in-anticipate pa lang natin yung ascending triangle. Kasi ano naman yung mga possible reversal na gawin ni Bitcoin. Yan, paulit-ulit lang naman yan eh. Ayan. Diba, ascending tayo. So, anong nangyari, diba? Nag-work out yung ating binabantayang ascending triangle. So, ngayon, ito naman babantayan natin. Head and shoulder pattern. So, ibig sabihin, hindi mag-work yung bearish divergence. Mas mahina pa siya. Hindi pa siya pinaka-solid. So, kung head and shoulder makita natin, solid reversal. So, alam na yan. Okay? So, bantayan natin to. Matagal pa naman yan eh. Anong date ba ngayon? February. March, April. Pwedeng bumaba tayo dito. March, April. Tapos May, June. January, February, March, April. March, April. Tapos May to June. April, May. April, May. Pwede to. April, May. Tapos June, July, August. Yan, magdadump na. Then by October, no? September, October, last dump. Then pagdating ng December, buy time na ulit. Okay, buy time dito na 'yon. Buy time na baka nasa ilalim na tayo nun. Then pagpasok ng January 2025, okay, magtuloy-tuloy na yung bull market. So baka dito pa siya mag-setup ng panibagong leg ng Elliott wave. Okay? So kasi to ABC to. In-expect ko ABC. Okay, so yun lang guys and good luck sa mga trades ninyo.